So, paano ba tayo makakatapos ng maayos sa ating takbuhin? Una, fight the good fight. Pangalawa, finish the race. At pangatlo, keep the faith. So, pag-usapan natin muna una, fight the good fight. Sabi ni Pablo sa 2 Timothy 4:7, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaibigan, gusto kitang tanungin muna. Sa buhay pananampalataya mo ngayon, sa tingin mo, ikaw ba ay lumalaban? O baka naman nasa gilid ka na lang, pagod, sugatan, at parang gusto mo nang sumuko. Ano ba ibig sabihin ng fight the good fight? Si Pablo ang sumulat nito sa huling bahagi ng kanyang buhay. Hindi siya nagyayabang. Ito ay declaration ng isang taong lumaban ng tama at natapos ng may tagumpay. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Yun ang sabi niya. At pansinin mo, sabi niya pa, mabuting laban. Hindi lang siya basta lumaban, kundi mabuting pakikipaglaban. Hindi ito pakikipag-away sa kapwa o sa chismis o dahil sa pride. Hindi. Ito yung klase ng laban para manatiling tapat sa Diyos. Kahit mahirap. Ito yung laban sa kasalanan, laban sa temptation, laban sa takot, laban sa pagod, laban sa discouragement. Sabi nga sa Hebrews 12:1, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. At tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Ayon sa talata, bakit tayo makikipaglaban ng mabuting laban? Dahil may takbuhing nilagay sa harapan natin ang Diyos. Ang ibig sabihin, hindi natin mararanasan ang fulfillment ng buhay natin kung hindi natin ito magagawa. Ang ibig sabihin ay hindi magiging normal ang buhay mo kung aabandonahin mo ang takbuhin na ito ng Diyos. Mawawalan ka kasi ng saysay o purpose. Kapag inabandona mo ang takbuhin ng Diyos, parang gumigising ka araw-araw na hindi mo alam kung bakit. May trabaho ka pero hindi ka fulfilled. May pamilya ka pero pakiramdam mo kulang ka pa rin. Bakit? Kasi hindi lang trabaho ang dahilan ng buhay mo. May takbuhing espiritual na iniwan ng Diyos para sa iyo. Manghihina ka din sa pananampalataya kapag hindi mo tinatakbo ang calling mo. Madali kang lamunin ng kasalanan at kompromiso. Parang nawawala ang passion. Yung dating on fire, ngayon burnout o nanlalamig na. Mawawalan ka din ng direksyon. Naranasan mo na ba ma-out of place sa isang event o trabaho? Ganyan ang pakiramdam ng puso na wala sa kalooban ng Diyos. Lost, confused, restless. Hindi ka makakilos ng buo kasi wala ka sa tamang karera. Balang araw, magkakaroon ka ng regret. Maraming tumatanda na may tanong sa puso. Paano kaya kung sinunod ko si Lord noon? Paano kung di ako tumigil? Ano kaya kung di ko iniwan ang calling ko? Kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Fight the good fight. Bakit? Kasi sa totoo lang, hindi madaling maging Kristiyano. May mga araw na parang ang bigat, di mo maramdaman si Lord. Naghihintay ka ng sagot sa panalangin. O kaya, tinraidor ka ng mga taong inaasahan mong tutulong sana sa'yo. Pero mga kapatid, dito nasusubok kung lalaban ka pa rin. Fight the good fight. Dito mo masasabing, Lord, kahit mahirap, susunod pa rin ako. Lord, kahit masakit, kakapit pa rin ako. Alalahanin mo ito, kung hindi tayo lalaban sa tama, baka sa maling laban tayo matalo. Ano ibig ko sabihin? Lalaban ka sa opinion ng tao kaysa sa salita ng Diyos. Halimbawa, may nambash o nagkalat ng chismis sa'yo sa church. Siniraan ka at ang unang instinct mo, lumaban. Mag-post sa social media. Magparinig. Pero naalala mo, sinabi ng Panginoong Hesus, ibigin mo ang iyong kaaway. Ipanalangin mo ang umuusig sa iyo. Ang hirap, di ba? Pero yun ang mabuting laban. Lalaban ka hindi para gumante, kundi lalaban ka para magpatawad. That's what it means to fight the good fight. Yung iba, ang maling laban nila, yung nakikipaglaban para mapansin. Hindi para maglingkod. Ito yung akala mo, naglilingkod ka pero ang totoo gusto mo lang palakpakan ka o pansinin ka. Kaya lahat ng ginagawa mo, pinapakita mo para i-approve ng ibang tao. Ito yung ginagawa mo, ang ministry, pero ang motivation mo ay validation, hindi devotion. Halimbawa, naglilid ka ng praise and worship,
At pagkatapos ng service, walang nag-comment, walang nag-message na ang ganda ng boses mo, kapatid. Walang nag-post ng highlights mo sa Instagram. Anong mararamdaman mo? Naiinis ka? Na-discourage ka? At ang tanong mo sa sarili, may saysay pa ba itong ginagawa ko? Pero kapatid, tanongin mo rin, kanino ba talaga ako kumakanta? Para ba to kay Lord o para mapansin ng tao? Kaya nga, ito yung paalala sa atin sa Mateo 6:1. Tiyakin ninyong hindi para mapuri ng tao ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganoon ang ginawa ninyo, wala na kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Grabe, di ba? Kung ang motibo mo ay para sa spotlight, wala kang reward kay Lord. O kaya, nag-preach ka para lang mapahanga ang iba sa nalalaman mo. O kaya, nag-post ka ng devotion pero deep inside gusto mo lang may magsabi sa'yo na ang ganda ng conversation time mo, kapatid. Ang lalim, hanga ako sa'yo. O kaya, sumama ka sa mission outreach pero nag-selfie ka kaagad at nag-post na wala namang masama sa pag-share ng ginagawa natin. Pero kapag yun na ang dahilan mo para maglingkod, delikado na yan, kaibigan. Lumalaban ka sa maling laban. So, ang tanong, paano natin malalaman kung lumalaban tayo para maglingkod at hindi para mapansin? Tanungin mo yung sarili. Kung walang makakita, gagawin ko pa rin ba ito? Kung walang mag-comment ng thank you o walang maka-appreciate, gagawin ko pa rin ba ito? Kung si Lord lang ang makakaalam ng ginawa ko, enough na ba yon? Kung ang sagot mo ay oo, then you're fighting the good fight. You're serving, not performing. Kapatid, fight the good fight. Hindi para mapansin, kundi para maglingkod. At sa dulo, ang pinakamasarap marinig ay hindi yung ang galing mo na sinabi ng tao, kundi ang masarap marinig ay yung sinabi ni Lord, well done, good and faithful servant. That's how you finish well. Now, tandaan mo kaibigan, kapag lumaban ka sa mabuting laban, makikita mo ang bunga. Hindi ka man exempted sa problema, pero may kapayapaan ka. Hindi ka man sikat sa mga tao, pero ang mahalaga, kilala ka ni Lord. Hindi man perfect ang buhay mo, pero meron kang purpose na hindi kayang nakawin ng kahit sino. Kaya ang tanong para sa iyo kaibigan, kanino ka lumalaban ngayon? Ang laban mo ba ay laban para sa Panginoon o para lang sa sariling agenda? Kaya nga, lumaban ka, huwag ka susuko. Kung pagod ka na, lumapit ka kay Lord. Hindi ka nag-iisa. Andito kami. Mag-type ka ng join sa comment section. O mag-register ka sa online discipleship group. Andyan ang link sa description. Magpalakasan tayo. Andito lang kami. At higit sa lahat, nandyan ang Diyos na kasama mo sa laban. Don't just fight any fight. Fight the good fight. At kapag ginawa mo yan, makakapag-finish well ka. May mga taong maganda ang simula pero hindi nagtapos na maayos. Hindi dahil hindi sila tinawag. Hindi dahil sa hindi sila ginamit. Pero ang problema, hindi sila lumaban hanggang dulo. Halimbawa si Jonah, nagsimula ng maganda. Hinirang siyang propeta ng Diyos. Pero nasayang kasi nagtapos siya sa galit. Sabi sa Jonas 4:1, nainis si Jonas at ito'y ikinagalit niya. Si Jonah, propeta ng Diyos, tinawag para maghatid ng mensahe ng pagsisisi sa Nineveh. At alam mo, nang sumunod siya, nagkaroon ng revival. Buong lungsod nagsisi. Grabe. Pero imbis na matuwa, nagalit siya. Bakit? Kasi kinaawaan ng Diyos ang mga makasalanang taga Nineveh. At anong ginawa ni Jonah? Umalis. Umupo mag-isa, nagreklamo, nagtampo kay Lord. Pinalitan ng galit ang puso niya. At ang huling larawan na nakita natin sa kanya sa Biblia, nagmumukmuk sa ilalim ng isang tuyong halaman. Ang ganda na simula niya, tinawag siya, ginamit siya, pero dahil sa galit, hindi siya nagtapos na maayos. Kaya nga, tanong natin, may galit ka ba sa puso mo? Na unti-unting pumipigil sa pananampalataya mo? Galit sa pamilya? Galit sa sarili? Galit sa Diyos? Kapatid, fight the good fight. Labanan mo ang galit bago ka lamunin nito. Si Saul, tinawag din ng Diyos. Ang ganda simula, pero nagtapos lang sa inggit. Sabi sa 1 Samuel 10:9, pagkatapos ay binigyan siya ng bagong puso ng Diyos. Si Saul, unang hari ng Israel, tinawag, pinili, inanoint ni Samuel.
Grabe, powerful ang simula niya, nagpropesiya pa nga siya, akalain mo yon. Pero nung dumating si David, mas bata, mas matapang, mas sikat, doon siya bumigay. Hindi siya natuwa, kundi nainggit siya. Hinabol niya si David para patayin, hanggang sa huli, namatay din siya. Tinawag siya, binigyan siya ng bagong puso, ayon doon sa talatang binasa natin. Pero hindi siya nagtapos ng maayos, dahil kinain siya ng inggit. Alam mo si Solomon, ang ganda ng simula, pero kinain siya ng lust o pagnanasa. Sabi sa 1 King 11:1-2, umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae. Bukod pa sa anak ni Paraon, nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonyo at Heteo. Ipinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito. Huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing iyan sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sabi ni Yahweh, ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Grabe, ang ganda ng simula ni Solomon, anak ni David, pinakamatalino sa lahat, nakakilala sa Panginoon, nagtayo ng templo. Pero ano naging dahilan ng pagbagsak niya? Babae, lust. Hindi lang siya nadapa, kundi lumayo siya sa Diyos. Ang puso niya nahati at ang taong dating puspos ng karunungan, nagtapos sa kadiliman. Kapatid, hindi mo kailangan ng 1,000 babae o lalaki para masira. Minsan, isang website lang, isang chat lang, isang sikretong habit lang. Sapat na yan para malayo ka sa Diyos. Kaya nga sabi sa Mateo 5:28, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino bang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nangangalo niya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Grabe, di ba? Hindi mo kailangan makipagtalik, kundi sa isip pa lang, puso pa lang, kasalanan na. At maaaring ito maging dahilan upang hindi ka makapagtapos ng maayos. Pero kaibigan, ito yung good news. Hindi ka kailangan manatiling talunan. Ang tanong ko, papayag ka ba na ang lust ang sumira sa buhay mo? Papayag ka bang hindi ka makapagtapos ng maayos dahil lang sa isang kasalanan na tinatago mo? You don't have to. Kasi may pag-asa. Ang Panginoong Yesus ay makapangyarihan para palayain ka. Sabi sa Ephesians 6:11-12, isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Makipaglaban kayo, hindi laban sa tao, kundi laban sa masasamang espiritu. Kaibigan, this is war. Ito ay isang digmaan. At kapag binabaril ka na ng kalaban, hindi ka pwedeng tumayo lang. Lumaban ka. Fight the good fight. Si Jonah, nilabanan ang habag ni Lord para sa ibang tao. Si Saul, nilabanan ang calling ng iba. Si Solomon naman, nilabanan ang utos at pagsamba sa Diyos kapalit ng kanyang pagnanasa sa mga babae. Si Solomon, nilabanan ng exclusive devotion niya sa Diyos. Kapatid, baka galit na ang lumalaban para sa iyo. O kaya inggit na ang nagpapatakbo sa iyo. O alipin ka ng lust o pagnanasa sa babae. At kapag hindi mo nilabanan yan ngayon, baka yan pa ang maging dahilan ng hindi mo pagtatapos na maayos. Kaibigan, gusto mo ba magtapos na may ngiti sa labi at hindi may galit sa puso? Gusto mo ba marinig ang mga salitang, well done, good and faithful servant? Kung gusto mo yan, lumaban ka ngayon. Labanan mo ang galit, ang inggit, ang tukso, ang takot, at manatiling tapat sa Panginoong Yesus. That's how you finish well. May mag-asawang missionary na matagal na naglilingkod sa ibang bansa. Hindi madali ang buhay nila roon. Malayo sa pamilya, kakaiba yung kultura, at halos araw-araw may hamon. Pero nagpatuloy sila, dala ang apoy at passion ng pagtawag ng Diyos. Pero dumating ang hindi inaasahan. Nagkasakit ang isa sa kanilang mga anak. Ginawa nila lahat, nagdasal, nagpa-ospital, humingi ng tulong, pero kinuha pa rin ng Panginoon ang anak nila sa isang banyagang lupa kung saan kakaunti lang ang nakakakilala sa kanila. Doon nila nilibing yung kanilang mahal na anak. Ang sakit nito, ang lungkot. Ang tanong na, bakit Lord, hindi nila naitago? Pwede naman silang umuwi. Pwede naman silang magsabi kay Lord na hanggang dito na lang ako, Lord. Pero hindi nila ginawa. Imbis na lumayo, mas lalo silang lumapit. Imbis na bitawan ang calling nila,
mas lalo nilang niyakap ang mga pangako ng Diyos. Araw-araw nilang piniling magtiwala kahit masakit. Pinili nilang manatili sa lugar kung saan sila tinanim ni Lord. Hindi dahil madali, kundi dahil alam nilang si Lord pa rin ang kasama nila sa gitna ng sakit. At ngayon, ginagamit ng Diyos ang kanilang kwento para palakasin ng iba. Yung lugar na pinili nilang hindi iwanan, naging lupa ng pag-asa para sa maraming tao. Maraming nakakilala sa Diyos sa pamamagitan nila. Kaibigan, minsan yung fight the good fight, hindi lang sigawan o labanan. Minsan, yun yung pagpili na magpatuloy kahit hindi mo naiintindihan ang lahat. Lord, kahit hindi ko maintindihan, magtitiwala ako. At kung ikaw man ngayon ay nasa kalagitnaan ng tanong, sakit o kawalan, tandaan mo, hindi sayang ang pananampalataya mo. Hindi mo kailangan mag-isa sa laban. Nandyan si Lord, kakampi mo siya. Laban mo rin ang laban niya.